Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao, sa daigdig dapat ituro. Kung bawat puso ay marunong magmahal, kapayapaan, kasiyahan, tiyak na makakamtan. Hi, magandang hapon, umaga, gabi sa ating mga kakampi. Kamusta po kayo lahat dyan? Naririto na naman po kami ni DJ Elaine sa ating programang Kakampi Online Broadcast. At siyempre po, bago po ang lahat, magpapakilala po muna ang ating programa. Kakampi Online ay kapisanan ng ating Philippine Broadcast Online Association. At ang ating pong DJ Elaine sa ating musikang hinangaan noon at musikang napapanahon. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Pilipinas and buong mundo. Ito po ang yung DJ Elaine na maglilingkod na naman po sa inyo or magbibigay ng kasiyahan sa inyong panonood. DJ Lola. Oo nga naman, dahil ngayon po ay araw na Kwaresma. Ano nga ba nasa isipan natin, DJ Elaine, pag araw ng Kwaresma o mahal na araw? Pag-araw ng Kwaresma, unang-una yan yung paggugunita natin sa paghihirap ni Jesucristo. Di ba? Yung tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung pagpako sa krus sa Kanya. At yung ating pananalig bilang Kristiyano. Oo. At syempre po, nabuhay tayo sa Kristyanismo. Kaya ang ating topic sa mahal na araw na ngayon ay pagpapatawad, pag-ibig, pagmamahalan, at pagkakaisa. Tama ba? Tama! Yes. At syempre naman, patuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaktakan, chikahan, musikahan. At ang oras po natin ngayon ay ganap na po alas 3:20 ng hapon. At ang ating pangunahing mga pagbati, Miss Elaine, pakinga po. Binabati ko pong ang mga taga-Rotary International District 3810, Innerview Club of Parañaque, District 383, ang mga Queens, Manila Sandiwa Lady Eagles. Yan ang ating mga kasama Yes. sa paglilingkod. Yun eh. Ang bawat kasama, ang bawat kasapi po natin. Okay. Ang bawat kasama po natin, mga kakampi online, mga OFW, siyempre, may kanya-kanya po silang mga problema, hinaing, katuwaan, at siyempre, iba't ibang uri ng emotion. Siyempre, ang pipiliin po natin yung emotion na makakapagpasaya ng ating kalooban. Alisin ko. Oo. Yung makakapagpasaya ng ating kalooban para naman kahit mahal na araw, hindi tayo mukhang malungkot na tayo yung pinarusahan ni Papa God. Huwag po natin sasabihin na tayo ay pinarusahan ni Papa God. No, hindi po. Ang mahal na araw ay pagmamahalan at pagpapatawad. O sige, Miss Lane. At saka kasama na rin yung pag-outing dyan. Oo, yun. Bakasyon. Alam mo naman, Pilipino. Oo, dahil summertime, it's summertime. O, di ba? Correct. Kaya naman po, Miss Elaine, ano ang ating mga latest activity mo? Sige nga, i-announce nga natin. Direk, nung nakaraang Sabado,
yung aking international fashion designer na si Lorinel Herebese Agawin, pinakiusapan ako na dumalo sa isang event na na tumanggap ng kanyang award kasi hindi siya makakapunta. So, umattend ako sa Crystal International Women's Awards Night. At yun, tinanggap ko yung award niya. Wow, galing. Anong feel ba nung rumarampa sa Oh, sa yan, stage? yan. Nakikita niyo, Oo. yan. Anong feel niya na nagkakaroon kayo ng mga recognition? Napipil mo ba? Paano mo ma-express yung feeling mo? Masaya, oo. Kasi, di ba, hindi naman lahat nabibigyan ng ganyang tsansa na makareceive ng award. Though, sa fashion designer ko yan, at ako yung representative niya, masaya rin ako. Kasi marami kang nakikita, mga bagong kaibigan, at saka mga dating kaibigan nandyan din. Oo. Kasi nasa industriya din sila sa society. Oo, ang galing. Ayan yung kanyang plaque at yung kanyang trophy. Ayan. Yan. Oo. At isa pa, Miss Lay, no? Parang yung... May foreigner din eh. Oo, ang galing. Magaling siya kumanta ng soprano, grabe. Oh, Ay, alam mo ba, hindi ka maniniwala nung unang panahon dito sa ating Pilipinas, ang pinakamusika natin dito is mga soprano. Yun. Kaya nga, madalang na lang ngayon ang mga kumakanta ng soprano. Ako medyo katiting pa. Katiting. Meron pa ang boses soprano Oo. konti. Kaya nandito pa yung ating... Ayan, si Attorney Acosta. Yan. Nabigyan din siya ng award doon. Oo. Yan. At saka isa pa, yung mga... Kaya nga Ito si president to ng PAMAS Award. Yan, si Miss Francia Conrado, si Ma'am Cheche. Ma'am Cheche, siya pa yan. At ito naman si Angelica Jones. Alam naman Uy, natin oo, si Miss oo. Flawless, yung kumanta na Miss Flawless, Oo. ang ako'y tawagin. Yan, siya yan. Kagaling. At yan yung mga oo. event organizer, si Ma'am Rox. Ito naman yung sa street natin, syempre, yung ating beauty salon and spa. Ayan. Sinet up na namin yung for facial service room. Yan, nakita mo, hawak ko yung Oo, pang-warts galing. removal. Ayan Pang-warts yung removal. mga machine for carbon laser, Oo. hydrofacial, at saka RF. Kaya, pasyal na kayo sa street hair and beauty salon and spa at tsak na marerelax na kayo sa spa. Gaganda pa kayo. At ng saan gusto. naman po ang location niya, Mrs.? Ang location niya Miss Lay? sa Pasilio 4, Unit D45, Cartimore Shopping Center. So, pag pumunta kayo doon, makakapag-shopping din kayo ng maraming apparels doon. May mga damit, sapatos, bags na magaganda. Yan. At isa pa, siyempre, napag-usapan na rin lang ang soprano boys. Okay. Pwede ba natin mapakinggan ang ating mga unang hirit sa ating mga musikahan? Kay Miss Elaine. Miss Elaine. Oh, sure. DJ Elaine. Bigyan mo naman kami Oo. ng lumalagapang mala-soprano. Dahil Holy Week na ngayon. Lunes Santo. Kailangan atayin natin yung Oo, sige nga. yung sa movie ni Jesus Christ, yung Oo. English movie niya, yung kinanta doon. Yung title ng kanta doon is I Don't Know How to Love Him. Ayun. Sige, bibigyan ko kayo ng isang awiting to. Patikim, soprano. I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man.
scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather funny? I should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool. No lover's fool, running every show. He scares me so. I never thought I'd come to this. What's it all about? Yeah, if he said he loved me, I'd be lost, I'd be frightened. I couldn't cope, just couldn't cope. I turn my head, I back away. I wouldn't want to know. He scares me so. I want him so. I love him so. Thank you. Naku po, talagang madamdamin yun hindi mo ma-express yung sarili mo yung pag kinanta mo yung hindi mo alam kung love song ba to, hugot ba to. Sila ang may gawa niyan. Oo, tayo naki-carried away. Carried Diba? away ba? Oo, Kasi di ba nga, yung dun sa movie, na in love si Mary Magdalene, si Maria Oo, Magdalena kay Jesus Christ. Kaya hindi niya alam kung talagang in love na nga ba siya o humahanga siya o pinupuri niya. Kaya yan yung kinanta niya. Kasi base nga sa mga istorya, eto nga din si Mary Magdalena, isang babaeng bayaran. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong husgahan. 'Di ba? Correct. Huwag niyong husgahan ang tao dahil ang lahat ay may pagbabago. Hindi po siya ng anghel para i-save siya yung kanyang soul at yung kanyang pagkatao. Kumapit siya kay Jesus Christ. Ano ginawa niya? Instead na anuhin yung paa, punasan, ano ginawa? Hinalikan. Tama. Hinalikan. Tapos alam mo yung kanyang buhok, alam mo ba yung ang bango ng kanyang buhok parang umalingaw-ngaw sa mga tao na hindi siya batuin. 'Di ba? Yung buhok niya umalingaw-ngaw. Oo, parang na siya ng anghel. Ito yung babae nito, hindi niyo dapat ito sinasabihan ng mga masasama, hindi nyo dapat ito igalang. Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Sige, batuhin nyo. Kaya, yun. Kaya mamaya din, siyempre, meron tayong follow-up dyan na song kay Capre de Aguilar, Magdalena. Oh, magandang ang Filipino awitin verse. yan. Sige nga po. Yun ang ating Kakantayin mo, play song. pwede rin.
Sige kakantayin nga. ni DJ Lola. Okay. Okay. Alam mo Pakinggan ba, natin si DJ Lola. gusto kong kantahin ang song ni Ka Freddy. Kasi, una, talagang madamdamin. Meaningful talaga. Correct. Ano siya, yung talagang buhay na buhay pag kinanta ni Ka Freddy. Tama. Yes, oo. Kaya, alam mo, sa lahat ng saints, sa totoo lang, si Magdalena gusto ko. Alam mo kung bakit? Kasi si Magdalena, bukod sa yung ganda niya, talagang ang ganda niya, yung galaw niya, sabihin na natin, gusto ko yung kanyang kilos, yung kanyang, yung pagkaganda, tsaka yung napaka-natural niya. Hindi siya nahihiya na naging Magdalena siya. Oo. Kaya nga, ang sarap kantahin ito. Sige nga. Sige, kantahin mo nga, DJ Lola. Sa panahon natin ngayon, eto na po ba yung... Okay. Tingin sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalain. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ganda ng boses ni DJ Lola. Ika'y sa puspalat, di ko ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na padpad. Mula nooy pinansagan, kalapating mababa ang lipad. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mong mabuhay sa mundo. Tinitis ang lahat, kahirap ng kalagayan. Ang pangarap mo'y maahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan doon sa mabini na padpad. Mula nooy binansagan, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing alay. Kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing alay. Kailan ka nila maiintindihan? Magdalena, Magdalena. Ibig mo nang magbago at mamuhay na ng tahimik. Ngunit ang mundo'y sadyang napakalupit. Hanggang kailan maghihintay, hanggang kailan magtitiis. Langin mo'y kailan maririnig. Etong kanta na to, inaalay po natin sa ating mga kaibigan. Hindi po natin masasabi na ang isang tao ay isang Magdalena, kundi kanta lang po iyan. So, sa kanta po iyan, nilalarawan po bilang sa panahon natin ngayon na ang pagsubok sa buhay ay ating nararanasan. Magdalena is pangalan po yan. Hindi po yan isang bansag, kundi isang pangalan po ng santa. Pero naging santa si Madam Magdalena dahil hini po siya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen. Right? Amen. Yon. Okay. At another topic po. Ang another topic natin is yung mga taong kung sino yung baliw.
Kasi ayon nga po sa kanta ni Doc Mon del Rosario, etong napipili po namin kanta na to nasa ayon sa Biblia. Kasi po yung sinasabi nila na sino ang baliw, may sinasabi doon na pinagaling din ni Jesucristo ang isang nawawala sa sarili. Di ba? Tama. Ayun. Kaya maya-maya patugtugin na natin ang baliw na pinamagatan Baliw by Doc Mon del Sino ang Rosario. baliw? Oo. Sa isa nga pong namin na dahil siyempre sa estado ng ating buhay, lalo na mga OFW, mga nawalay sa pamilya, may mga letter sender po tayo na mga nabasa bago po ako umere. DJ Lola, bakit po dasal ako ng dasal, hindi ako pinakikinggan ng Panginoon? Baliw po ba ako? Bakit po nasabi yan? Nasabi ko, kasi po, hindi ako pinapakinggan ng Panginoon. Sabi ko, hindi ka pinakikinggan. Pinakinggan ka niya, pero wala ka lang sa pananalig. Kulang. Yes, kulang. Siguro, anong pinagmulan, bakit ka tinabihan ng baliw? Kasi siguro, nalulungkot ka dahil wala yung sa tabi mo ang mahal sa buhay. First, yun ang pinakamalaking impact nun eh. Di ba? Nasanay ka na nandito ang iyong magulang, ang iyong nanay. After all, biglang umalis. Di ba? Kaya ikaw yung nag-isip. Iyon ang impact mo. Kaya mahirap sa atin yung binibaby ka eh. Hindi ka natututong tumawid at tumayo sa sarili mong paa. Ako, sa totoo lang, nung mga bata ako, binamper ako ng lola ko. Siyempre, laki ako sa lola eh. Binamper ako. Tapos, sabi ko, hambang buhay ba akong ganun? Sinasabihan ako ng lola ko na, kung lagi ka nalikan, nandiyan sa sayo ng lola mo, ng indapon mo. Sabi ko, paano? Bawat mapalo ka, pagagalitan sila, yung pumalo sa'yo. Pagsabihan ka, magagalit yung lola. Di ba? Naharang ka ng lola mo. Spoiled ka sa lola mo pala, DJ Lola. Oo. Pero, alam mo, nung namatay ang lola ko, na-realize ko. Kaya siguro ginamit mo yung pangalan na lola. Kaya siguro nung namatay ang lola ko, wala nang luhang pumatak sa mukha ko. Kasi nung baby ako, 24 hours daw ako, parusa ako sa mga lola ko eh. 24 hours ako umiyak. Nagagalit na yung mga buong pamilya ko. Ano ba yan? Batang yan. Bakit iyak ng iyak yan? Itapon na nga yan sa duyan. Sabi, parang na yung matanda ko, hindi mapakali sa pagkarga sa akin. Oo. Itapon na yan. Ihulog na Pasaway ka, baby ka palang, Oo, pasaway ka. ihulog na yan sa duyan. Pisilin na yung ilong niya na hindi na mabuhay. Iyak na iyak. Yung mga ganun bang style. Nung namatay ang lola ko, nagpakabait ako. Alam mo kung bakit? Pag hindi ako nagpakabait, ay baka itapon nga ako ng pamilya ko. Natakot ka. Natakot ako. Ganun pala ang nun. Hindi mo sasabihin na, yung batang yan walang kinabukasan, walang wag pala tayo manghusga. Hindi natin alam ang... Hindi talaga tayo dapat manghusga. Kaya yun, laking tuwa din ng pasalamat din ng mga pamilya ko kasi, ay salamat, ayun na ba yung batang iyakin nung araw? Sabi ng kapitbahay namin, ayun na ba si Lele, yung batang iyakin nung araw? Opo, ako na po yun. Magbe-bless ako sa mga tita ko. Ay, salamat anak, ang ganda ng kapalaran mo ngayon. Okay, tamo. May advantage yung ginawa ko. Kasi kung lagi yung lola ko, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakaahon sa yung binibaby tayo. Kaya kailangan natin tumayo sa sariling paa nang matuto tayo sa buhay. Iyon ang naging sandigan ko. Ay, ikaw, ano experience mo about yung mga nanay? Ikaw, beauty queen ka, kaya siguro alagang-alaga ka, pati kutis mo, hindi madapuan ng Hindi naman. Di ba? Di ba dapuan ng langaw o lamok? Hindi naman. 8 years old ako, 4 kami magkakapatid. Nagtatrabaho nanay, tatay ko. Ako lahat sa bahay. Ako lahat sa mga kapatid ko eh.
bata pa ako talaga, nagsusumikap na ako. Ayun. Dahil walang nag-i-spoiled sa akin. Ayun. Sariling sikap ko lang ang buhay ko. Oo, yun. Oo. Kaya nga, Ang napakasarap. ano ko lang is lagi, bata pa ako, kasi na church choir, di ba? Paladasal na ako. Ayun. Lagi ako nagdadasal. Tuwing may problema ako, dasal ng dasal. Iniiyak ko lahat yung problema ko sa Diyos. At yun, awa ng Diyos, sinasagot niya naman ako. Inaayos niya ako. Tama. Di ba ang ganda ng topic natin ngayon about sa Kwaresma? Marunong ka ba bumasa ng pasyon? Ay, oo. Sige nga, basahin Nag-start mo nga. ako niyan 18 years old. Oh! Nagkakatrabaho na ako. Siyempre, may income. Oo. Kasi nung bata ako, sinasama ko lagi ng mga tiyahin ko. So, nung 18 years old ako, sabi ko, gusto ko magpabasa ng pasyon. Tuwan-tuwa lahat ng mga tiyahin ko. Sample. Sample ka dyan, wala namang babasahin. Yung aral, kabisado mo yung aral? Sige nga. tono? Oo, sige nga. Hindi ko ano yung ano niya eh. Oo. Ganito din. Kasi, Ang unang letra ay Asunsyon. Ere na may resurrection. Ang ikatlo'y adorasyon. Ere na may limitasyon. Aral sa mahal na pasyon. O, diba? Kita mo, yan kami. Kaya nga, ang ganda ng Tapos chemistry susunod ng tono, natin. no? Mataas na. Oo. Na, 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 na. Oo. Ganun, diba? Meron ako nakikita meron ako nakikitang mga nagbabasya ng ganito. Ginawa ng rap ang pasyon. Actually, pwede mo kasing itono eh. Maganda Pwede mo naman. siyang itono, basta sumusunod ka pa rin dun sa nakasulat. Oo, yun. Kasi, syempre, minsan inaantok na yung mga bata. Pangwala eh. So, gumawa sila ng tono kahit anong tono, basta susundin Ayon mo pa rin. doon. Dire-diretso ang pagbabasa na mula hating gabi yun. Hanggang kinabukasan ng 3:00 dapat matapos. Pero nung Kaya ganun yung pakain nun. Kaya pag Oo. pupunta ka sa pasyon, daming pagkain. Oo, sarap. Sa bahay namin. Sa bahay namin, may pasyunan eh. Nung buhay ang lola ko, hating sa mga gabi, tita midnight ko. may sopas Meron. siya, may puto, may sandwich, Oo. may kape, ganun. Dito sa Ang Manila, saya. meron din kami diyan sa kabila namin pamilya. Sa Laguna meron din. Sa Bulacan meron din. Dito sa kabila namin pamilya, wala na kasi nga matay na yung iba naming mga tito, tsaka tita, at lola namin, kapatid ng mga lola. Sa lola ko nawala na rin kaya iba din na nagpapabasa. At kaya naman, alam mo pag inaantok ako sa pabasa, minamarathon ko. Halimbawa, yung aral, yung ang unang letra ay Asunsyon, yung mga marathon, yung mga mabilisan para tanggal antok. At shout out mo naman pala shout out mo, mayroon tayo mga nagdatingan. ating Si Mr. Cooper, hi. Hello, Mr. Cooper. Ayan. Sa mga 2 million pong viewers namin. At dadami pa po yan. Really, dadami pa yan. Yes. Si Tito Nel, andyan Tito na naman. Nel, Tito yes. Nel Talavera, Madam ang Fe. ating kakampi, Oo. ang Pico at ang Ascent. Kaya nga sa Excuse ha, yung nga pala si Tito Nel, nagagawa yan ng event doon sa Angels, sa Resto Bar sa Mississippi, katabi ng Harbor Square. Mabait po yung mga may-ari dyan, si Sir Steve Lu at saka si Miss Lucy Lapini. Lucy Labini, yes. Pasyal po kayo doon. Ang sarap po ng pagkain. Alam niyo po ba, may event kami doon. Tapos silang ng partner niya, si Miss Lucy Lapini, nagdi-dinner. Ang bait nila, si Sir nagluto ng mga Chinese food. Inalok ako. Yung seafood, ang sarap. Oo. Ganyan sila kabait. Tsaka Yan. ang sarap talaga ng luto nila doon. At saka isa pa, Miss. Ang ganda pa ng lugar. Tapos may seaside sila talagang Marirelax ka talaga. yung tabing dagat talaga na Tabing doon dagat. kayo pwede. Barkada kayo, doon kayo kakain sa tabing dagat. Napakaganda ng lugar nila. Punta kayo doon sa CCP, sa Harbor Square katabi. Dati siyang Ingo's Grill Resto Bar, ngayon is Ingel's Resto Bar. Ayun. Kaya, ano pa iniintay nyo? Alin na po doon, magkita-kita tayo. Oo, lagi si po Tito kami Nel madalas mag-event lagi doon. mag-event Si yun. Direct JM pala, JM. nag-event ng live mini concert nung Sunday at
Iyon, nag-attend ako doon. Kaya, di ba, nakita mo yung kumanta ako nung Mamang Sorbetero, tsaka Last Dance. Ang ganda. Ayun. At si Mr. Cooper din kumanta ha, that time. At syempre ako din. Ibang event yun. Iba. Pero doon din, doon sa Doon lugar, sa sa Ingles, Ingles Resto Bar. venue, yes. Oh, another topic. Okay. Nabuksan na natin ang topic natin about to Magdalena. Yung mga baliw kasi ito yung sinasabi na ang Jesus Christ gumawa ng mga miracle. Kaya ito po yung topic namin, Magdalena, baliw at yung mga hangal. Ano nga ba yung sinasabi ng tao ng mga hangal? Hindi po mura yan. Rated PG po tayo. Sinasabi sa Bible na mga tao nga sabi nga nila ay iyan yung mga hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Lalo na, nung araw daw po noon di ba, yung pagbubuwis lang, yung pagbabayad ng buwis, di ba po, ang laki-laki ng tax na binabayaran. Ayaw po ni Jesus ng ganon. Kaya ano ginawa ni ipinamahagi yung tax. Kaya pala nagkakaroon tayo ng ayuda. Dahil Doon nagsimula. nauso. Doon nagsimula. Oo, doon nagsimula ang mga ayuda. Nakakakuha tayo ng tax, tapos ibinabahagi din. Kaya sabi nga ni Jesus, huwag tayo maging hangal. Yun. Di ba? Correct. Tatlong topic po ang aming talakayan ngayon. Kaya, kantahan blues naman. Di ba? Okay? Miss Elaine? Play song tayo. Okay, play song. Kantahan song. Sino ang baliw? By Doc Mondel Rosario? Natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. Dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihigan. Ngunit ang gintong baol, panay kasalanan ang laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kung magdasal, sinungaling rin naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang na ang pag-iisip di lubos o gusto ang isip? Ngunit sa pag-ibig ay kapos, ang kanyang tanging suot ay sira-sirang damit na nakikiramay sa isip niyang punit-punit. May binatang ang gayak, panay diamante at hiyas. Ngunit oras maghubad, kulay ahas ang balat. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang na ang pag-iisip di lubos o gusto ang isip? Ngunit sa pag-ibig ay kapos. Sa kanyang kilos at galaw, tayo ay naaaliw. Sa ating mga mata, isa lamang siyang baliw. Ngunit kung tayo ay hahatulang sabay, sa mata ng may kapal, siya'y higit na banal. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinila
sino, 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 sino nga? Sino nga ba, sino, sino ba? Sino nga ba ang tunay na balik? Ang ganda talaga nung kinumpose na kita. yan, Sermon del Rosario na yan. Ha? Kaya nga, Miss Sana Elaine. someday makompose niya rin ako. Nangarap. Wish. Wish ko Oo. At saka alam mo, sa totoo lang, yung baliw na yan, hinipunan ng Panginoon. Kaya pala tayo minsan nagawawala sa sarili. Kasi nagkukulang tayo ng pananampalataya. Pagagalingin tayo ng pananampalataya ng Panginoon. Dahil sabi nga niya na ang manalig sa akin ay mabibigyan ng kaliwanagan. 'Di ba? Yung love. Yung love Love, pagpapatawad. Correct. Yun. Ikaw naman, Miss Elaine. Anong ano ka? Ano ang iyong mapapalaging? Okay. Palaging? Ngayong ano na to, ngayong mahal na araw. Okay. Ngayong mahal na araw. Ngayong mahal na araw. Ano ang mga... Usually kasi pag ganyan, sa bahay lang, or lalo dyan dito sa Pasay, may mga prosesyon, Yun, may naabangan penitensya, natin. Oo, may naabangan sinakulo, yan yung mga event dito sa Pasay. Kasi laking Pasay po ako. Nakikita natin yan. Alam na alam ko yung mga ganyan. Ganyan. Alam mo, nung araw, takot ako dyan. Ayoko Kahit ako ayoko rin. yung nakikita dugo. Pero nanonood ako, pero nakaganon ako. Takot ako dyan nung araw. Kahit hanggang ngayon, medyo na kasi parang nakakapanghina pag nakikita tayo. Bakit mong paparusahan ang sarili mo? Pwede ka naman na gumawa ng isang na hindi masasaktan sarili mo. Binawal na nga ng yan ng mga, pero kasi yan ay nakaugalian natin. Binawal na ng mga Kristiyanong natin. Pagka Kwaresma talaga, merong ganyan. Tapos yung papapako. At saka yung iba talaga, nagsasakripisyo, nagbabawas ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng ipinitensya nila. Yung sinakulo naman, ang ganda-ganda, di ba? Kasi mga hari, reyna, mga ano sila. Napaka-ano nila. Ang ganda-ganda. Alam, pumunta ka ng Saudi Arabia para ma-spirit mo yung doon, yung buhay ni Kristo. Kasi mayroon nga doon yung tinatag na cave ni Judas. Daw doon para daw siya, parang nandoon daw yung spirit ng ng Panginoon. Di nga daw malaman kung sinong Judas yung nandoon yung nagtira, kung si Judas Iscariote o yung isang Judas na isang natin sa mga kasama ng ating mga saint, santo. At meron pa din diyan sa Mount Sinai yung natagpuan na daw yung arko, nandiyan din dyan sa Saudi. At nandiyan na din yung biyak na yung pinag-anuhan nila Noah noong araw. Nandiyan din sa Saudi. Diyan lahat naganap yun sa Saudi Arabia. Kaya makasaysayan talaga ang Middle East. Kita mo, kahit na sabihin nila, bakit, di ba yung mga iba, nagpapatotoo kesyo, meron daw mga birhen na nakakausap, English speaking. Kaya pala English speaking Nung araw ang mga salita, ang mga prophets natin is ibang lahi Di ba po? Totoo, mga Arab, mga Israelita, mga Jordanian, mga kaya English speaking yun, kasi yun ang kumbaga national language natin. Ever since. Kaya bilang nagpapatotoo, naniniwala po tayo doon. Yung iba, hindi naman. Kasi ako, sa palagay ko, maniniwala ako dahil Katoliko ako Pero, yung iba namang relihiyon, hindi pasintabi po sa mga nanonood nating Muslim. Opo, kaya nga rated PG po tayo. At ang Ramadan, lagi po silang magkasabay na ilang panahon na yan. Ang Ramadan at ang Muslim, ang Ramadan at ang mahal na araw, magkasabay. Kasi actually, isa lang naman ang Diyos. Paano to eto na yung nagpahiwatig na magkakaroon na ng kapayapaan ng sanlibutan.
magiging, sabi nga nila is stop war. Di ba? Maganda yun. Maganda yun. Isang pangitaan. Oo. Di ba nga yung mga yung mga nababalita sa ibang bansa. Kaya tumahimik na, wala na pong balita. Stop war na po. Mahigit. Ayun. Bravo. Kasi At pag alhamdulillah. nag-war, Diyos ko, buong mundo apektado, lalo ang langis. Lahat. Kaya, Nagmamahal ang bilihin. Yan. Naghihirap ang lahat. Lahat Madaming apektado. krimen. Kaya dapat talaga may stop yung war nila eh. oo, kaya eto na 'yon. Ang Ramadan at ang mahal na araw is magkasabay sa panahon ngayon. Kaya pagninilay, pagsisisi, pag-aayuno. Nag-aayuno ka ba, Miss? Naranasan mo na mag-ayuno? Mag-ayuno. Paano? Fasting. Ano kabataan? Oo. Kasi ngayon, medyo Hindi tagilid na. ang diet natin. Kailangan nasa tamang oras ang kain. Ako, nung nasa Riyadh ako, tinatry ko mag-fasting. Hindi kaya, na ospital ako. Pag hindi kaya, Oo, pilitin. Hindi ko kaya. Alam mo kung bakit? Pagod kami. Tapos papasting ka. Huwag ka muna kumain. Bawal. Wala namang sinabi ang Diyos kasi na Bawal itigil kami. niyo yung pagkain ng kung ano-ano. Bawal. Wala Bawal naman sa- nakaugalian, nasa Bawal. kasabihan. Bawal kami makita Walang kumakain. ginawa ang Diyos na masama. Ningumuya ng bubble gum. Bawal. Sa Saudi. Kaya alam mo ginagawa namin? Doon kami sa sulo. Doon kami kumakain. Huwag kami makita ng Muslim. Bawal. Pagka-diabetic pala, patay ka doon. Kaya maraming nagko-collapse after ng mga Kukolapse talaga. Kaya hindi namin ginagawa yon. At yung hindi po kayo sanay, huwag niyo po gawin. Kung sanay kayo, go on. Pero pag matanda na, binawalan din mismo ang mga nagpapasting pag may sakit at pag matanda na, bawal na rin po yon. Bawal. Ayun. Pagkabataan nga, okay. Pagkabataan. Ano pa nga di ba, yung dito sa Maynila, kasi yung pumapanik ng Antipolo, at saka bisita iglesia, yung pagpanik ng Antipolo, mula dito Pasay, lalakarin nyo, grupo-grupo. Pero maraming naglalakad, kaya masaya, hindi mo napapansin. Sa grotto, yes, sa grotto, marami. Sa Antipolo, ganun din. Ganun din. Nung tatay ko kasi, di elementary ako, si tatay ko is nasa Radio Veritas, kasama nila Father Carion, at saka iba nating mga monsignor doon, tsaka mga natin. Alam mo, tinuro sa akin na fasting ng tatay ko, anak, pwede ka naman kumain, tubig. Tubig, magtubig ka, tapos... Speaking of tubig, magtutubig mo na. Magtubig ka, anak. Pwede naman mag-fasting. Tinuruan ako noon, pero pwede naman daw mag-fasting. Tapos, 6 to 6, kumbaga. 6 to 6. Pero yung na yan, pwede kang kumain is light. Pagkabataan na, Oo, okay pwede. yan. Pero pagka may sumablay na sa inner organs mo, hindi Yun pwede na. Tapos, alam mo ba yung grotto? Nandito kami sa Retiro, no? Yung grotto na yun, nilalakad namin hanggang Retiro. Yung Bulacan, nilalakad namin, malapit na yung Bulacan sa grotto. Nai-enjoy namin. Pero nagtataka ko na sa tatay ko, Tatay, bakit ayaw mo ba ako pasakay? Wala ka ba pamasahe? Hindi. Matuto ka. Sakripisyo yun. Oo, matuto ka maglakad. Kaya to, Magsakripisyo. habang lumalaki ako, tumatanda, puro lakad pa din ako. Nagsimula kasi noon eh. Kaya natatawa ako, ganun pala yung sabi ng mga tatay natin. Naniniwala ako doon. Lalo na, masyado religyoso tatay ko. Pero mo, kasapi ng broadcast, yung sa Radio Veritas. O, di ba? Kaya, nung bata ako, cute na cute sa akin yung mga father doon. Pati si Miss Nova Hanggang ngayon Bilio. naman, cute ka pa rin eh. Pinanggigigilan yung pisngi ko noon. Habang ngayon, baka makita ko ni Miss Nova Billia. Sino ka? Hindi ka na cute ngayon. Sa kanila, father ka rin yun. Yun eh. Siya yung, nila Miss Imelda Papin before. Yes. Kaya, napakababait ng mga tao na yun. Imelda Papin also napakabait. Tsaka si Miss Nova Billia. Father Carion? Yes,
Baka doon niya nakilala si, Oo, doon na. Kaya mga mababait na tao yan. doon niya nakilala si Bong Carrion. Jibong, oo. Dahil kay Father Carrion. Sa mga nakikita ko sila madalas doon, maliit ako. Hi, good afternoon, AKS Bing Carrion. Karotarig natin yan. Ayun, Kasi kita. nabanggit mo, hindi ko po to pinlano, ha? Sigad ako, gano'n yan. Kaya, I Sa bibig remember. ni DJ Lola lumabas yung Father Carrion, Imelda Papin. Yes, so, oo. wala kami pinag-usapan. Miss Nova Villa. Yeah, Kasi katotohanan po, si tatay ko po kasi is spiritual consultant ng Radio Veritas. Kaya po, natutuwa sasabihin na, anak, buksan mo yung radyo, babanggitin niyo yung pangalan ko dyan. Tapos Kaya, oo nga, no. Kaya magpakabit ka. Kahit mamatay ako, itayo mo yung pangalan mo. Kasi sa Magkakaroon ka Rotary ng... namin, meron kaming AKS kung tawagin. Kapatid mismo ni Bong Carrion. Siya naman si Bing Carrion. Yung Bing, oo, Di ba ang sarap nung nagkakaroon ng attachment ang bawat connection? Ikaw, kasama ka na namin. Tapos yung mga sila, ayan, si Mr. Coover, spiritual din yan. Yeah. Kaya marami tayong nagkakatugma-tugma. Kaya, another song na naman po ang ating kakantahin at pampawala ng... Anong song? Ikaw nga, Miss Elaine, ano pang song ang gusto mo? Come on. Ano ba song nandyan? Ano ba yun? Yung natutulog ba ang Diyos, sabi mo? Hindi. Alin? Masyadong mataas. Oo, ano pa? Sige, ikaw. Ikaw yung ano. Sige. Diyos ay pag-ibig. Ayun, Diyos ang pag-ibig. Kahit dala kumanta. Hiram sa Diyos. Hindi pwedeng solo ko. Yung hiram ba sa Diyos yun? Yan. Ayun, Diyos ang pag-ibig. Sige nga. Okay, dalawa. Para dalawa. pang-closing time na natin. Oo, Dahil sa malapit araw na. po ng Kwaresmang ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Always. At Lagi tayo magpapasalamat lahat. yung ibinigay natin, hindi man po tayo tagumpay na tagumpay, pero we are alive. At sa pandemic na to, we are survived. Amen. Amen. Yes. Okay. Umpisa mo, Miss DJ. Sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y
ating mga kakampi, sa ating po mga viewers, sa ating po mga Director Harvey, sa ating po CEO, Madam Fe, at Yes. DJ Elaine. Yes, DJ Lola, thank you Okay. din, Ma'am Fe. Okay. At Ikaw. isang kanta pa daw. Isang plug. Isang plug. Last na po natin plug to para po sa ating pagpapaalam. Miss DJ Yan Elaine. po, nasa screen ngayon ng Astrid Hair and Beauty Salon and Spa. Ayan po ang aming mga services. Baka po madalaw kayo sa Cartimar Shopping Center, Unit D45, Pasilio 4. Ayan Yan. po, meron tayong hair treatment, nails, na mga extension, mga hair banding, Brazilian hair detox. Meron din po tayong pampabeauty, BB glow, microblading, lip tattoo, eyeliner, carbon laser for melasma treatment and tattoo removal. At ito po ang ating isa pang produkto. Dalawang produkto. Ito ang Astrid Pure Kapeng Barako of Batangas with Alingatong Herbal Powder. At sa pouch na yan, meron ng 10 coffee drips. Tubig na mainit lang po, boiling water lang ang lalagay natin. Meron na po tayo masarap na kapeng barako. At ito po yung aming Lajao da Swan na chili garlic Chinese po ang talagang gumagawa niyan. Napakasarap pong chili garlic. Okay. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Assalamualaikum sa inyo pong lahat. Ramadan Kareem. Shalom. Okay. Paalam. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo litong-lito. Pag-ibig sa kapwa